Welcome back mga kaibigan sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Merong nagtatanong sa akin kung ano ba ang naangkop na mga engine sprocket at saka sprocket sa kanilang mga motor. Okay. Engine sprocket, mga sprocket sa kanilang mga motor. Okay. Ang video na ito mga kaibigan ay pangunahin na doon sa mga motor na mga low speed. Ang ibig sabihin ng low speed mga kaibigan, low gear. Ibig sabihin puwersado pero hindi mabilis. May tanong niyo mga kaibigan, puwersado pero hindi mabilis. Okay. Magkaiba mga kaibigan ang bilis kaysa sa power o puwersa o lakas. Ang isang motor na malakas ay masasabing hindi mabilis. Bakit? Ganito yan mga kaibigan. Siguro kayo na may mga motor na bagong kuha sa kasa ng iyong mga motor. Doon sa mga Honda 155, mga Honda 125, no? Honda 125, TMX 125, Supremo 125. Doon din sa mga motor na mga Rossi 125, Rossi 150, na gaya ng makina ng TMX na mga Dipusrad, yung patayo ang makina. Siguro nagtataka kayo bakit hindi nyo kaya habulin ang XRM 125. Samantala yung makina nyo ay 150, 155, no? Ba't hindi ko kaya habulin yung XRM na yon? Motor ko 150 to 155. Bakit hindi ko siya na kaya habulin? Kasi ang motor nyo mga kaibigan malakas, hindi mabilis. Ano ibig sabihin? Okay, ganito yan. Kapag malaki ang sprocket nyo mga kaibigan, malakas ang motor nyo. Laging galit ang makina nyo. Naghahanap lagi ng dagdag na kambyo. Ang motor nyo mga kaibigan, gaya ng TMX na sinauna, ay hanggang 4 lang na gear, 4th gear lang. Samantala ngayon, mas maganda ngayon ay quinta na, no? 5 gears na nagagana ngayon. Gaya din mga Rossi ngayon, quinta. Pero kahit quinta mga kaibigan, kapag malaki ang yung sprocket, ganun pa rin yun. Pigil pa rin ang takbo ng iyong motor. Bagaman napakalakas nito, parang galit na leon ang tinig. Kaya lang, pigil lang siya. Kung kaya yun dahilan mga kaibigan, naghahanap pa ng kambyo yung motor nyo. Yun dahilan kung kaya hindi natin kayang pantayan yung XRM. Dahil mga kaibigan, ang XRM 125, high speed siya mga kaibigan. Bagaman siya ay 4th gear, pero yung disenyo ng kanyang transmission ay ibang iba kaysa sa mga TMX na mga Dipusrad. No, iba-iba. Ang XRM 125 ay nakadesign siya sa high speed at siya ay timing chain. Samantala ang mga motor na TMX 125 na mga patayo yung makina, Dipusrad yun, ibang-iba siya doon, no? At dinisenyo mga kaibigan ang TMX 125, Rossi 125, Pinoy 125, Pinoy 150, Rossi 150, Skygo 125, 150, lahat ng makina na patayo dinisenyo niya yan mga kaibigan sa pangmasada. Paano kung kumuha ka na ng motor at gusto mo lang single? Kung gagamitin mo ang original niya, hindi ka ma-satisfied sa takbo.
lalo't na ikaw ay kaskasiro. Ang mga ugali natin na mga Pinoy, ayaw natin na maunahan, di ba? Amin nyo yan. Ayaw nyo na maunahan. No? Kaya nga kung nakita nyo yung motor na nag-overtake sa'yo, ay parang motor, parang din ang makina ay kapantay lang ng makina mo. Parang gusto mong habulin na mauna ka. Yun ang realidad mga kaibigan. Marami na ako nakikita niyan. At ang iba nga ay nagagalit kapag ino-overtakean sila. Tama ka ano? Kaya mga kaibigan, kung ang nakuha nyo na motor ay Team X, Alpha 150, Rossi 150, 125, 150, lahat na kagaya ng makina ng TMX, i-apply nyo itong suggestion ko para sa mga gusto mag-single o mag-isinggila yung motor ha, para lang doon sa mga gusto isinggil ang kanilang mga motor. Okay. Doon para sa mga gusto isinggil ang kanilang mga motor na walang balak maglagay ng sidecar, wag nyo nang palitan ng engine sprocket. Wag na. Dinisin nyo ng engineer ng motor ang 14 para maging laylo, easy ang makina. Easy. No, hindi mahirapan. Kunting galaw lang ang transmission, magaan din siya paikutin. Kuha nyo mga kaibigan. Okay. Ang papalitan nyo lang ito. Kung ang yung sprocket dati ay 42 kasi ang standard ng mga ganyan. Ganyan ang standard ng mga Rossi, TMX. Ang standard niyan 42 lang mga kaibigan. 42 o kaya mayroon din 45. Pero yun ay hindi pa rin yun applicable doon sa mga gusto mag-single. No, doon na gusto lang i-service ang kanilang mga motor. Okay, balik tayo. Ang ipapalit nyo sa motor nyo para mapantayan nyo ang XRM125. O kaya pwede pang bumilis kaysa lalo na 150 ang motor nyo. 155. Gawin nyo ito. Paliitan nyo ito. Kung dati ito kalaki, ito ipapalit nyo. Mga kaibigan. Ito. Lalo pa ito. Okay. Yan. Okay mga kaibigan. Ito. Okay. Meron palang customer mga kaibigan. Kaya tinignan ko dun sa shop ko. Okay. Lalo pa ito mga kaibigan. Okay. Ito, ang sprocket nito ay 34. Okay. Ito ay 32, 34. 32 sa 34. Ang advice ko sa mga 150, mga kaibigan, ang ilagay nyo sa mga motor na 150 ha, Rossi 150, TMX 150, basta 150 yung motor, ilagay nyo ang 32 32 sa English 32. Ito yung ito mga kaibigan ang pinakasakto, no? Ito yung pinaka sakto sa motor nyo na 150. Kasi 150 kapag malaki lang yung ilalagay, sabihin natin yung dati niya ay 45, tapos lumagay kayo ng 38, ugong pa rin yun mga kaibigan. Ugong pa rin yun, maghahanap pa rin yun ng kambyada. Galit pa rin yun makina sa kinta nyo. Yung nakakambyo na kayo ng 5, nakahanap pa rin ng kambyada. Lalo na kapag kababa gahanap. So kung malaki yung sprocket, hindi kayo makapalo ng RPM na 110, 120. Hindi. Pag malaki ang yung sprocket, hanggang lang yan mga kaibigan, baka 80, 90. Pero kapag linakasan o linitan nyo ang yung sprocket,
lalo na 150 ang motor nyo, papalo niya mga kaibigan ng mga 120. Sigurado yan, no? Sumubra pa. Basta yung carburetor nyo ay hindi nakalagay sa tipid. Bilis yan mga kaibigan. Baka yung guhit sa kamino na puti, dugtong yan sa iyo paningin. Ganun kalakas kapag linagyan nyo ng 32. Ano yung atras na sprocket? 32. Basta yung dinadaanan nyo ay basta konkreto lang, siminto, no? Kaya napakalaga mga kaibigan na alam natin ang dapat natin ilagay sa ating motor. Isa pa mga kaibigan, kapag maliit ang yung sprocket sa atras, tipid pa kayo mga kaibigan dito sa gasolina. Tipid bang yung motor sa gasolina? Kasi yung andar ng motor nyo easy. Kahit minor lang yung andar o hindi pa gaano nasa mga 40 RPM, yung hirit ang throttle, mabilis na siya tumakbo. Kahit yung easy na andar, ang takbo nyo mabilis na kagad. Tipid pa kayo sa gas. Ganun lang mga kaibigan. Okay, para yun sa mga 150 na motor. Tapos yung dinadaanan ay nasa standard lang na daanan, no? Pero kung ang bahay nyo ay nasa tuktok, tapos meron hindi konkreto, saka malubak, huwag nyo itong gagamitin. Huwag. Ang apply mga kaibigan, 34. No? 34 ang sa atras nyo. Okay, ganun lang. Okay, doon sa mga 150. Okay, para naman doon sa mga 125. Sa mga 125 mga kaibigan, na mga Rossi, gaya ng Honda, gaya ng Team X, ilagay nyo na sprocket ay pwede na mga kaibigan ang 34, no? 14.34, sakto yan, 34. Pero kung gusto mo pa talaga ipa-high speed pa talaga, ilagay mo 32. Pero ang 32 kasi kapag ma-over naman yung liit ng sprocket nyo, magkakala yung makina nyo tak kapag hindi nyo kaagad na nabawasan, magkakala mga kaibigan, tak gano'n ang makina. Kaya dapat sakto lang, no mga kaibigan. Kaya kapag angkop ano yun na ilagay na kadina o sprocket at engine sprocket, makatitipid kayo sa gas. Kaya maraming salamat mga kaibigan sa sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel, sa aking YouTube. Pakisuyo na kung nasatisfied kayo o nasiyahan sa ating tutorial ngayon. Pakisuyo na huwag makalimot mag-like, no? Mag-like at maki-subscribe na lang kung okay lang. Tapos hit nyo na po yung notification bell para once na may mga bago akong upload na i-upload ko ay makikita nyo para makakuha kayo naman ng karagdagan ng mga guide and tip. Maraming salamat.